Ang Sodoma at Gomora ay dalawang lungsod na binanggit sa Biblia na matatagpuan malapit sa tinitirhan ng patriarkang si Abraham. Ang kanilang kwento na isinalaysay sa aklat ng Henesis ay nakabihag sa mga henerasyon ng mga aral nito tungkol sa moralidad at banal na kaparusahan. Ayon sa ulat ng Biblia, ang mga lungsod na ito ay nawasak sa pamamagitan ng direktang parusa mula sa Diyos dahil sa laki ng kanilang mga kasalanan. Pero ano ba talaga ang nangyari? Anong uri ng mga paglabag ang ginawa ng mga naninirahan sa Sodoma at Gomora na humantong sa kanilang ganap na pagkalipol? Sige, mahal na tagapakinig, sa video na ito sasagutin namin ang lahat ng mga tanong na ito. Samahan kami sa kamanghamanghang paglalakbay na ito sa mga sagradong kasulatan at sama-sama nating tuklasin ang totoong kwento ng Sodoma at Gomora. Ngunit bago tayo pumasok sa paksa, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell upang maabisuhan ka ng YouTube sa tuwing mag-publish kami ng bagong video. Ang isang modernong halimbawa na makakatulong sa atin na mas maunawaan ang laki ng pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay ang Anash na lindol noong 1970 na kilala sa lokal bilang Lindol ng 70. Naganap ang lindol na ito noong Linggo, Mayo 31, 1970, alas 3:23 ng hapon at umabot sa magnitude na 7.9 sa moment magnitude scale. Ang pagkawasak ay nakapipinsala at ang mga apektadong lungsod sa baybayin at kabundukan ng Peru ay nakaranas ng napakalaking pagkalugi ng tao at material. Sa parehong ugat, ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay inilarawan sa Biblia bilang isang apoteotic na sakuna kung saan ang lungsod ay ganap na nawasak ng apoy at asupre na ipinadala mula sa langit. Ang parehong mga pangyayari, bagamat magkaiba ang kalikasan, ay nagpapakita sa atin ng hindi mapigilang kapangyarihan ng isang mapanirang puwersa na dumarating bilang kaparusahan sa kasamaan at kasalanan. Ang laki ng pagkawasak sa Sodoma at Gomora, ayon sa ulat ng Biblia, ay may hahalintulad sa pakiramdam ng gulat at kaguluhan na naranasan ng mga naninirahan sa panahon ng malalaking sakuna gaya ng lindol sa Anash noong 1970. Sa lindol na iyon na may puwersa ng 7.9 sa magnitude scale, milyon-milyong tao sa Peru ang nakadama ng takot habang yumanig ang lupa. Ang tindi nito ay tumataas sa bawat segundong lumilipas. Ang mga tao ay tumakas sa kawalan ng pag-asa, naghahanap ng kanlungan sa mga bukas na lugar tulad ng mga naninirahan sa Sodoma na sa kanilang desperasyon ay sumigaw ng tulong. Inilalarawan ng Biblia kung paano sinabihan sila ng mga anghel na isinugo upang balaan si Lot at ang kanyang pamilya na tumakas kaagad dahil ang parusa ng Diyos ay nagpapatuloy na. Ang lungsod ay nasa bingit ng hindi na mababawi na pagkawasak kung paanong ang mga nakaligtas sa lindol noong 1970 ay humarap sa ganap na pagkawasak. Sa wakas, nang ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay naganap, ang laki ng banal na kaparusahan ay lubhang mapangwasak, anupat walang maiiwan na nakatayo. Kung paanong ang lindol sa Anash noong 1970 ay nag-iwan ng isang serye ng mga trahedya pagkatapos nito, sa Sodoma at Gomora ay napipintong kaparusahan. Ang lungsod, maunlad at puno ng buhay, ay nawasak ng apoy at asupre na ipinadala mula sa langit tulad ng baha na bumaba mula sa maniebe na huwaskaran at tinilibing ang lungsod ng yungay. Inilalarawan ng biblikal na salaysay kung paano walang awang natupok ang lungsod at ang iilan lamang na nakaligtas na nakatakas tulad ni Lot at ng kanyang pamilya ang nakatakas tungo sa kaligtasan. Ngunit ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay hindi na maibabalik tulad ng mga lungsod na inilibing ng baha noong 1970 kung saan walang natira kundi mga guho at alaala ng dati. Sa trahedya ng Sodoma, tulad ng sa yungay, ang pagkawasak ay ganap at ang kaligtasan ay isang himala. Sa kaso ng Sodoma at Gomora, ang moral
nakatiwalian ay napakalalim na ang lungsod ay naging simbolo ng kasalanan at kabuktutan. Tulad ng yungay, nakilala sa kasaganaan nito, ngunit gayon din sa idolatriya at kasalanan, ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora ay puno ng katiwalian. Ayon sa patutuo ng marami, ipinagmalaki ng mga tao sa mga lungsod na ito ang kanilang kayamanan at kapangyarihan, ngunit ang kanyang moralidad ay bumaba sa punto na ang kasalanan ay bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang idolatriya at karahasan ay karaniwang gawain at tila wala ang hustisya. Sa mga banal na kasulatan, makikita natin kung gaano kalaki ang kabuktutan, kaya nagpasya ang Diyos na mamagitan, winasak ang dalawang lungsod upang wakasan ang kanilang kasamaan. Katulad nito, sa ilang mga tradisyon, ang lungsod ng yungay ay binanggit na may marka ng idolatriya at ang trahedya na naganap doon ay binibigyang kahulugan bilang isang uri ng banal na babala. Bagaman, ang Diyos lamang ang nakakaalam ng tunay na dahilan ng pagkawasak nito. Ang lahat ng ito ay humahantong sa atin na pagnilayan ang posibilidad na ang lungsod ng yungay ay naging biktima ng banal na paghatol, katulad ng dinanas ng mga lungsod ng Sodoma at Gomora. Ang kwento ng dalawang lungsod na ito na makikita sa aklat ng Genesis ay isa sa mga pinakakilala at pinakakontrobersyal na kwento sa Biblia. Bagaman hindi alam ng may katiyakan kung sino ang nagtatag ng Sodoma at Gomora, pinaniniwalaan na sila ay itinatag ng mga Kanaanita o ng mga Amorite, mga taong ayon sa Biblia ay kilala sa kanilang kabuktutan at pagtanggi sa banal na moralidad. Ang kwento sa Biblia ay nagsasabi sa atin na ang pagkawasak ng dalawang lungsod ay resulta ng banal na kaparusahan dahil sa tindi ng kanilang mga kasalanan. Ang kwentong ito ay nagtiis sa paglipas ng mga siglo at ginamit bilang babala tungkol sa mga kahihinatnan ng kasalanan at pagsuway sa batas ng Diyos, katulad ng mga kalunos-lunos na pangyayari na naganap sa yungay na binibigyang kahulugan ng ilan bilang isang aral sa moralidad at banal na katarungan. Ipinakikita ng talata ng Genesis ang Diyos bilang isang walang kapantay na hukom na handang parusahan ang kasamaan ng mga lungsod ng Sodoma at Gomora ng ganap na pagkawasak. Mula sa kwentong ito lumitaw ang pananalitang Sodomita na orihinal na tumutukoy sa pangalan ng mga naninirahan sa Sodoma. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang terminong Sodomite ay nagkaroon ng ibang kahulugan, lalo na sa modernong konteksto kung saan ito ay ginamit upang ilarawan ang mga lalaking homoseksual. Bagamat ginagamit din ito upang tukuyin ang mga nagsasagawa ng mga kilos na itinuturing na baluktot o immoral sa ilang pamantayang panlipunan at relihiyon. Ang paggamit ng termino ay nag-iiba-iba depende sa ideolohikal na konteksto at ang interpretasyon ng kasaysayan, ngunit sa lahat ng pagkakataon, ito ay tumutukoy sa biblikal na salaysay na nagpapakita kung paano ang kawalan ng moralidad at ang paglabag sa mga banal na batas ay humantong sa paghatol sa mga lungsod na ito, na ang mga naninirahan ay dumanas ng banal na kaparusahan. Ang Sodoma at Gomora ay bahagi ng 5 lungsod na matatagpuan sa mayamang lambak ng Jordan, isang rehiyon na kilala sa pambihirang kagandahan at kasaganaan nito. Ang lupain ay napakataba at kaakit-akit anupat inihambing ito sa hardin ni Jehova at sa mayamang lupain ng Ehipto. Ang kasaganaang ito marahil ang nag-udyok kay Lot nang magpasya siyang humiwalay sa kaniyang tiyuhin na si Abraham, na piliin ang tiyak na kapatagan ng Jordan kung saan matatagpuan ang Sodoma, ang lungsod na pinili niyang tirahan. Ang hitsura ng rehiyon ay napakakaakit-akit na si Lot, tulad ng marami pang iba, ay hindi makalaban sa kagandahan nito. Gayunpaman, ang tila isang pagpapala sa material na eroplano ay malapit ng maihayag na isang bitag ng kamatayan. Basahin natin ang Genesis
13 to 10 para mas maunawaan kung paano ginawa ni Lot ang mahalagang desisyong ito. Ang talatang ito mula sa Genesis 30:10 to 13 ay naglalarawan sa sandali ng si Lot na tumingala ay nadala sa matabang kapatagan ng Jordan. Ito ay isang lugar na napakaganda at mabunga anupat para itong isang makalupang paraiso na may hahambing sa hardin ni Jehova at sa mayamang lupain ng Ehipto. Ang hitsurang ito ng kasaganaan at kagalingan ang nagbunsod kay Lot na gumawa ng desisyon na humiwalay sa kanyang tiyuhin na si Abraham, na piniling manirahan sa mga lungsod ng kapatagan simula sa Sodoma. Gayunpaman, gaya ng sinasabi sa atin ng huling bahagi ng talata, ang mga naninirahan sa Sodoma ay kilala sa kanilang kasamaan at matinding kasalanan laban sa Diyos. Sa kabila ng kagandahan at kasaganaan ng lupain, ang katiwalian sa moral na naghari sa Sodoma ay napakatindi na, bagaman maaring pumili si Lot ng isang lugar na tila nangangako. Pinili niyang manirahan sa gitna ng isang lungsod na nakalaan sa pagkawasak dahil sa kasamaan nito. Ang pagkakaibang ito sa pagitan ng panlabas na anyo at ang tunay na kalagayang moral ng lungsod ay isa sa pinakamalalim na aral ng kwento ng Sodoma at Gomora. Mga minamahal, hindi pinatalsik ni Abraham si Lot mula sa lupang pangako sa mga naunang talata. Nag-alok lamang siya sa kanya ng pagkakataong pumili na hinihiling sa kanya na tumungo sa hilaga o timog. Binigyan ni Abraham ng kalayaan si Lot na pumili kung ano ang pinakamabuti para sa kanya. Ngunit ang tingin ni Lot ay lumibot sa ibang lugar. Sa halip na piliin ang ipinangako ng Diyos, pinili ni Lot ang isang lupain na bagaman tila nag-aalok ng material na kasaganaan ay walang banal na pagpapala. Kaya naman, si Lot ay nagtungo sa isang lupain na katulad ng sa Ehipto, isang lugar na puno ng kayamanan, ngunit gayon din ng mga tukso, kung saan ang hitsura ng kagalingan ay kadalasang nagtatago ng panloob na katiwalian. Ang lupang pangako, gaya ng alam na alam natin, ay matatagpuan sa pagitan ng mga bundok at mga lambak na dinidilig ng ulan mula sa langit, isang simbolo ng paglalaan ng Diyos. Ito ay hindi nakasalalay sa mga ilog o sa lupang pinagmumulan, ngunit sa biyaya ng Diyos. Sa kabaligtaran, sa silangan ng Canaan, sa labas ng mga hangganan ng lupang pangako, ay matatagpuan ang lambak ng Jordan na dinidilig ng ilog Jordan, isang pangmatagalang pinagmumulan katulad ng lupain ng Ehipto na tumatanggap ng kasaganaan nito mula sa ilog Nilo. Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita sa atin ng dalawang uri ng kaunlaran. Ang isa ay nakabatay sa pagtitiwala sa Diyos at ang isa sa mga likas na puwersa. Sa Deuteronomyo, malinaw na ipinaliwanag kung paano naiiba ang lupang pangako sa Ehipto. Basahin natin ang Deuteronomyo 10:10-12 para mas maunawaan ang pagkakaiba ng dalawang lugar. Ang lupain na iyong paroroonan upang kunin ay hindi gaya ng lupain ng Ehipto na iyong pinanggalingan kung saan mo inihasik ang iyong binhi at dinilig ng iyong paa na parang halamanan ng mga gulay, kundi ang lupain na iyong paroroonan upang kunin. Ito ay lupain ng mga bundok at parang na umiinom ng tubig ng ulan mula sa langit. Ang talatang ito ay nagpapakita sa atin ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng pag-asa sa natural na puwersa at pag-asa sa Diyos. Habang nasa Ehipto, ang kaunlaran ay nakasalalay sa paggawa ng tao upang patubigan ang lupain. Sa lupang pangako, ang pagpapala ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng ulan mula sa langit, isang direktang probisyon mula sa itaas. Ang lupang pangako ay hindi lamang mayaman sa mga mapagkukunan, ngunit ito ay nasa ilalim ng patuloy na pagtingin at pangangalaga ng Diyos na nagpoprotekta dito mula sa simula ng taon hanggang sa katapusan. Ito ay isang paalala na sa ating espiritual na buhay, dapat nating laging piliin na umasa sa banal na probisyon kung paanong
ang mga tao ng Israel ay kailangang umasa sa makalangit na ulan at sa patuloy na pagbabantay ng Diyos. Nagustuhan ni Lot ang paraan ng pamumuhay na iniaalok ng Ehipto, kung saan palagi siyang nakakakuha ng tubig sa ilog anuman ang gawin niya. Sa halip na umasa sa ulan na ipinadala ng Diyos bilang tanda ng kanyang pagpapala sa mga namumuhay sa pagsunod, pinili ni Lot ang tila mas madali at mas ligtas na buhay. Maaari siyang manatili sa lupang pangako, isang lugar kung saan kitang-kita ang pagpapala ng Diyos, ngunit pinili niyang pumunta sa kabilang direksyon. Mas gusto niya ang isang pamumuhay na nag-aalok sa kanya ng material na kasaganaan at isang seguridad na nakasalalay sa ilog, sa halip na ganap na umasa sa banal na probisyon. Pinili niya ang ginhawa at material na kayamanan kaysa espiritual na mga pagpapala. Tulad ng nakikita natin sa kwento, nagsimulang dahan-dahang lumapit si Lot sa Sodoma, isang lugar kung saan naghahari ang kasamaan hanggang sa tuluyang nanirahan doon, lubusang nakalimutan ang babala na manatiling tapat sa lupang pangako. Malaki ang halaga ni Lot sa desisyong ito, yamang sa pamamagitan ng pagpili ng material na mana kaysa sa espiritual. Nasumpungan niya ang kaniyang sarili, nakasangkot sa isang serye ng mga problema at panganib. Una, siya ay dinukot sa panahon ng digmaan sa pagitan ng mga hari, Genesis 14. At bagamat iniligtas siya ni Abraham, hindi iyon ang huling pagkakataong haharapin niya ang kahirapan. Nang maglaon ang lungsod na tinitirhan niya, ang Sodoma ay pupuksain ng banal na paghatol dahil sa malaking kasamaan na naninirahan doon. Ang buhay ni Lot ay mamarkahan ng trahedya dahil ang kanyang asawa ay mamamatay kapag siya ay lumingon, hindi sumusunod sa utos na huwag gawin ito, at ang kanyang mga anak na babae ay maliligaw din sa mga daan ng Diyos. Sa huli, si Lot ay isang malinaw na halimbawa ng isa na sa paghahanap ng kayamanan ng mundong ito na wala ang lahat ng ito. Ngunit iiwan natin ang kwentong ito kasama ang lahat ng mga kalunos-lunos na pagliko nito para sa pagtatapos ng video. Sa kabila ng kagandahan at kasaganaan ng mga yaman na iniaalok ng mga lungsod na ito, ang Sodoma at Gomora ay kilala rin sa kanilang malaking kasamaan. Bagaman ang mga ito ay tila mga masaganang lugar kung saan ang material na buhay ay tila komportable, ang tunay na kalikasan ng mga lungsod na ito ay minarkahan ng moral at espiritual na katiwalian. Sa halip na mamuhay ayon sa mga tagubilin ng Diyos, ang mga naninirahan sa Sodoma ay napakasama at ang kanilang kasalanan ay napakalaki na umabot sa mga antas na hindi mabata. Sa Genesis 18:20, sinabi ng Diyos kay Abraham, sapagkat ang daing laban sa Sodoma at Gomora ay lumalala at ang kanilang kasalanan ay naging lubhang mabigat. Ang mga salitang ito ay nagpapakita sa atin kung paano ang kasalanan ng mga lungsod na iyon ay umabot sa isang punto kung saan ito hindi na maaaring balewalain ng Diyos. Sa harap ng sitwasyong ito, marami ang nagtataka. Ano nga ba ang laman ng kasalanan ng Sodoma at Gomora? Masusumpungan natin ang sagot sa banal na kasulatan. Ang pangunahing kasalanan na nauugnay sa mga lungsod na ito ay homosexuality at sexual na karahasan. Habang lumalayo ang sangkatauhan sa Diyos, sinimulan nitong baluktutin ang orihinal na layunin ng sex, isang kaloob na ibinigay ng Diyos upang tamasahin sa loob ng konteksto ng isang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Ang palitan na ito ng natural na paggamit ng sexualidad ay napuno ng kasuklam-suklam at kahiyahiyang mga hilig. Si Apostol Pablo na sumusulat sa mga taga-Roma ay naglalarawan ng ilan sa mga pag-uugali na sinimulang gawin ng mga tao nang tumalikod sila sa Diyos. Sa Roma 1:26-27, sinabi niya, dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga nakahihiyang pagnanasa, sapagkat kahit ang kanilang mga babae ay binago ang likas na gamit sa laban sa kalikasan,
At gayon din naman ang mga lalaki na iniwan ang likas na paggamit ng babae na nagniningas sa kanilang kahalayan sa isa. Isa pa, gumagawa ng mga kahiyahiyang gawa, mga lalaki sa mga lalaki at tinatanggap sa kanilang sarili ang kabayaran ng buhay para sa kanilang kamalian. Roma 1:26-27. Ang talatang ito ay isa sa pinakamalinaw na paliwanag ng kasalanan na nangyari sa Sodoma at Gomora. Inilalarawan ng Biblia kung paano ang mga tao na tumalikod sa Diyos ay ibinigay sa mga nakakahiyang pagnanasa. Binago ng mga babae ang likas na paggamit ng kasarian at sa parehong paraan tinalikuran ng mga lalaki ang pakikipagrelasyon sa mga babae at nag-alab sa pagnanasa sa isa't isa na gumagawa ng mga kahiyahiyang gawa. Ang kinahinatnan ng paglihis na ito ay natanggap nila sa kanilang mga katawan, ang kabayaran ng buhay para sa kanilang kamalian. Iyon ay ang likas na kahihinatnan ng kanilang kasalanan na hindi lamang nakaapekto sa kanilang kaugnayan sa Diyos, kundi pati na rin sa kanilang mga katawan at kanilang kagalingan. Sa katulad na paraan nang banggitin ang sexual na imoralidad ng Sodoma at Gomora, si Judas sa kaniyang liham ay nagsabi kung paanong ang Sodoma at Gomora at ang nakapalibot na mga lungsod na sa gayon ding paraan gaya ng mga iyon na nakagawa ng pakikiapid at sumunod sa mga bisyo laban sa kalikasan ay itinakda. Bilang isang halimbawa, nagdurusa sa kaparusahan ng walang hanggang apoy. Judas 1:7. Ang isa pang bersyon ng siping ito mula sa Jude ay nagsabi, at ang Sodoma at Gomora kasama ang mga nakapaligid na lungsod na ibinigay tulad nila sa pagnanasa at homoseksualidad ay nagdusa ng kaparusahan ng walang hanggang apoy. Itinatampok ng talatang ito ang kabigatan ng kasalanang nagawa sa mga lungsod na ito. Hindi lamang tungkol sa sexual na imoralidad ang pinag-uusapan natin, kundi pati na rin ang isang walang pigil na pagnanasa na sumalungat sa likas na disenyo na itinatag ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay napakatindi na bilang isang resulta. Ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora ay nagsilbing isang halimbawa sa lahat na nagpapakita kung ano ang nangyayari kapag ang isang lipunan ay ibinigay ang sarili sa ganap na kasalanan at kabuktutan. Ang parusang natanggap nila, walang hanggang apoy, ay inilarawan bilang isang direktang bunga ng kanilang paghihimagsik. Minamahal na tagapakinig, ang tinatawag ni Jude na hindi likas na mga bisyo ay madalas na tinatawag na mga alternatibong paraan ng pamumuhay sa ating modernong panahon. Ang terminong ito ay maaaring mukhang inosente sa ating kultura, ngunit ito ay aktwal na nagpapahiwatig ng sexual na pag-uugali na hindi natural at nakakasakit sa mata ng Diyos. Kapag binasa natin ang Genesis 19:5-8, makikita kung ano ang nasa isip ni na Pablo at Judas. Ang lipunan ng Sodoma ay lubhang nahuhulog sa laganap na sexual na imoralidad na kinabibilangan hindi lamang ng mga homoseksual na gawain, kundi pati na rin ang agresibong panggagahasa. Sa kwento ng Genesis, pinalibutan ng mga lalaki ng lungsod ang bahay ni Lot na hinihiling na ibigay niya ang mga bisita na talagang mga anghel upang abusuhin. Ang eksenang ito ay sumasalamin sa matinding kabuktutan at katiwalian sa moral na katangian ng Sodoma at Gomora. Ngayon, bukod sa homoseksualidad, ang iba pang kapantay na mabibigat na kasalanan ay ginagawa sa Sodoma. Ang Biblia ay hindi lamang binanggit ang sexual na imoralidad bilang pangunahing kasalanan ng mga lungsod na ito. Ngunit binabanggit din nito ang tungkol sa pagmamataas, kasakiman, karahasan at kawalan ng panauhin. Sa Ezekiel 16:49-50, sinasabi,
Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma. Siya at ang kaniyang mga anak na babae ay nagkaroon ng kapalaluan, kabusog sa tinapay at kasaganaan ng katamaran, at hindi nila pinalakas ang kamay ng mga nagdadalamhati at ang nangangailangan, at sila'y naging palalo at gumawa ng kasuklam-suklam sa harap ko, kaya't inalis ko sila nang makita ko sila. Ang talatang ito ay nagpapakita kung paano ang Sodoma ay hindi lamang naligaw sa moralidad, ngunit kasama rin sa kasalanan nito ang kawalan ng katarungan sa lipunan at kawalang interes sa mga dukha at nangangailangan. Bilang ono, sila ay walang ginagawa dahil sa kasaganaan ng kayamanan, ngunit hindi sila tumulong sa nangangailangan. Sa halip, sila ay mayabang at mapagmataas. Basahin natin ang Ezekiel 16:49-50. Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma. Siya at ang kaniyang mga anak na babae ay nagkaroon ng kapalaluan, kabusog sa tinapay at kasaganaan ng katamaran, at hindi nila pinalakas ang kamay ng dukha at nangangailangan. At sila'y naging palalo at gumawa ng kasuklam-suklam sa harap ko. Kaya inalis ko sila nang makita ko sila. Ang talatang ito ay nagpapakita ng isa sa mga pinakatrahedya na aspeto ng Sodoma, ang kawalan ng habag at tulong sa mga higit na nangangailangan. Sa kabila ng kasaganaan na mayroon sila, ang kanilang kayamanan at kaginhawaan ay naging dahilan upang sila ay walang pakialam sa pagdurusa ng iba na sumasalamin sa isa sa mga dakilang dahilan kung bakit sila nawasak. Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma. Siya at ang kaniyang mga anak na babae ay may kapalaluan, kasaganaan ng tinapay at kasaganaan ng katamaran, at hindi nila pinalakas ang kamay ng dukha at mapagkailangan. Kasuklam-suklam sa harap ko, at nang makita ko, inalis ko sila. Ezekiel 16:49-50. Ang talatang ito mula kay Ezekiel ay naghahayag ng isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkawasak ng Sodoma, ang pagiging makasarili at kawalang interes dito sa pagdurusa ng iba, ang pagmamalaki at sobrang ginhawa na tinatamasa ng mga naninirahan sa mga lungsod na ito ay naging bulag sa mga pangangailangan ng iba. Ang kasaganaan ng tinapay at libreng oras malayo sa paghikayat ng pagkabukas palad ay humantong sa kanila sa pagmamataas na naging ugat ng kanilang pagbagsak. Hindi lamang nila pinansin ang mga naghihirap at nangangailangan, ngunit sila ay sumuko sa walang kabuluhan, gumawa ng kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ito ay isang paalala na ang material na mga pagpapala ay hindi isang dahilan para sa kapabayaan o kawalan ng pakikiramay sa iba. Number 2, kumain sila ng pangangalunya na muhay sa kasinungalingan at ipinagtanggol ang gumagawa ng masama. Sa Jeremiah 23:14 ay sinabi, "At nakita ko ang kamangmangan sa mga propeta ng Jerusalem. Sila'y nangalunya at lumakad sa mga kasinungalingan, at kanilang pinalakas ang mga kamay ng masama upang walang magbalik loob ng kanyang kasamaan. Lahat sila sa akin ay parang Sodoma, at ang mga naninirahan sa kanila ay tulad ng Gomora." Ipinakikita sa atin ng talatang ito ang isa sa pinakamadilim na katangian ng katiwalian sa Sodoma at Gomora. Hindi lamang sila namuhay sa kasalanan, ngunit naghikayat din sila ng kasamaan sa iba. Sa paghina nito, naging lugar kung saan tinanggap at itinaguyod pa ang kasamaan na isa sa mga dahilan kung bakit nagpasya ang Diyos na sirain ito. Numero 3, inilathala nila ang kanilang kasalanan nang hindi ito ikinahihiya. Basahin natin ang Isaiah 3:8-9. "Sapagkat ang Jerusalem ay nasira at ang Huda ay bumagsak, sapagkat ang kanilang dila at ang kanilang mga gawa ay laban sa Panginoon upang mungkahiin ang mga mata ng kaniyang kamahalan. Ang anyo ng kanilang mga mukha ay nagpapatotoo laban sa kanila, sapagkat gaya ng Sodoma ay inihahayag nila ang kanilang kasalanan, hindi nila ito ikinukubli sa aba ng kanilang mga kaluluwa.
sapagkat sila'y nagbubunto ng kasamaan para sa kanilang sarili. Ang talatang ito ay nagpapakita ng isa sa pinakamalubhang katangian ng kasalanan ng Sodoma. Hindi lamang sila nabuhay sa kasalanan, ngunit ginawa nila ito ng hayagan at walang kahihiyan. Inilathala nila ang kanilang kasamaan nang hindi sinusubukang itago ito, na parang wala silang kamalayan sa kanilang pagkakasala sa Diyos. Katulad nito, ang lipunan ng Sodoma ay umabot sa punto kung saan hindi na nila ikinahihiya ang kanilang pag-uugali, bagkus ay ipinahayag ito sa mundo. Ito ay isang matinding paalala kung paano nagiging normal ang kasalanan, kung kaya't ipinakita ito ng mga tao sa publiko nang walang anumang pakiramdam ng pagkakasala o pagsisisi. Minamahal na tagapakinig, ang mga naninirahan sa Sodoma ay naging napakasama anupat nang si Abraham ay namagitan sa Diyos para sa lungsod na iyon. Wala kahit tendon matuwid na tao ang matagpuan sa kanila. Sa Genesis 18:32, tinanong ni Abraham ang Diyos, "Huwag kang magalit, Panginoon, kung magsasalita pa ako ng isang beses. Paano kung 10 matuwid na tao ang masumpungan doon?" Tumugon ang Diyos na hindi niya sisirain ang lungsod dahil sa pagmamahal ng 10 matuwid na tao. Gayunpaman, kahit 10 matuwid na tao ay hindi matagpuan sa buong lungsod. Ang kawalan ng hustisya at katuwiran ay nagpapakita ng matinding antas ng katiwalian na sumalakay sa Sodoma. Ang lungsod ay hindi na kilala sa kasalanan nito, ngunit naging isang lugar na kung saan ang kabutihan at katuwiran ay halos ganap na nawala. Gaya ng mababasa natin sa mga bersikulo 28 hanggang 32 ng Kabanata 82 ng Genesis, binawasan ni Abraham ang bilang ng mga matuwid mula sa 20, sunod-sunod na naging 45, 40, 30, 20 at sa wakas ay 10. At narito ang tanong, bakit hindi ipinagpatuloy ni Abraham ang pagtatanong sa ibaba? 10. Posibleng hindi siya nangahas. Marahil ay nag-aalinlangan siya kung talagang naligaw si Lot at nag-alala ito ng husto, kaya nagpasya siyang huwag ituloy ang pagtatanong. Tiyak kung iginiit niya hanggang sa puntong magtanong kung wawasakin ba ng Diyos ang lungsod kung mayroon lamang isang matuwid na tao sa loob nito, sasagutin siya ng Diyos. Kung may isang taong matuwid sa lungsod, aalisin ko siya sa labas. Ang lungsod, sapagkat hindi ko lilipulin ang isang taong matuwid kasama ng lungsod na iyon. Ang dahilan kung bakit huminto si Abraham sa pamamagitan ay ang takot na sa kanyang puso. Alam na niya na ang kasamaan ng lungsod ay napakalaki na kahit isang matuwid na tao ay hindi maaaring naroroon ng hindi maaapektuhan. Paano natin malalaman na ganito ang tutugon ng Diyos? Dahil ganun talaga ang nangyari. Dahil sa mga pagdududa ni Abraham, lumalabas na mayroong isang matuwid na tao sa lungsod at kilala siya ng Diyos. Ito ay si Lot. Si Apostol Pedro sa kaniyang 2 liham ay sumulat na si Lot ay nagbabagabag sa kaniyang matuwid na kaluluwa araw-araw na nakikita at naririnig ang kanilang masasamang gawa. 2 Pedro 2:8. Sa kabila ng katiwalian ng Sodoma, si Lot ay isang matuwid na tao na bagaman siya ay nabubuhay sa gitna ng isang ganap na tiwaling lipunan, napanatili ang kanyang integridad at ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil dito, 2 anghel ang ipinadala sa Sodoma na may layuning iligtas si Lot dahil sa kabila ng kanyang kapaligiran, hindi kinalimutan ng Diyos ang taong matuwid na naninirahan doon. Ito ay nagpapakita sa atin na bagamat ang kasamaan ay lumaganap sa buong lugar, isang buong lungsod, laging alam ng Panginoon kung sino ang kanyang mga tapat at poprotektahan sila. Sa Genesis 2:19 ay sinasabi, kaya't ang 2 anghel ay naparoon sa Sodoma ng gabi at si Lot ay nakaupo sa pintuan ng Sodoma. Pagkakita sa kanila, si Lot ay tumindig upang salubungin sila at yumukod sa lupa at nagsabi, "Ngayon, mga Panginoon ko, isinasamo ko sa inyo
Magsiparito kayo sa bahay ng inyong lingkod at magpahinga at aking huhugasan ng inyong mga paa at sa umaga ay kayo'y bumangon ka at sumunod sa iyong landas. Sumagot sila, hindi, mananatili kami sa kalye ngayong gabi. Ngunit siya'y nagpumilit ng husto sa kanila at sila'y sumama sa kanya at pumasok sa kanyang bahay. Pinaghandaan sila ni Lot ng isang piging, nagluto ng tinapay na walang lebadura at kumain sila. Ang talatang ito ay sumasalamin sa mabuting pakikitungo at banal na puso ni Lot na sa kabila ng napapaligiran ng kasalanan at katiwalian ng kanyang lungsod ay nagpapanatili pa rin ng lakas ng loob na magpakita ng kabaitan at sumunod sa mga simulain ng Diyos. Si Lot, tulad ni Abraham, ay isang taong may pananampalataya na kahit na sa kanyang mahirap na sitwasyon ay ginawa ang kanyang makakaya upang sundin kung ano ang itinuturing niyang tama. Mga minamahal, nakita natin na nang dumating ang mga anghel sa Sodoma, si Lot ay nakaupo sa pintuan ng lungsod. Ang mga gumawa nito ay humawak sa pampublikong katungkulan ng mga hukom. Nilinaw nito sa atin na hindi lamang nanirahan si Lot sa komunidad na iyon, kundi pati na rin sa pagpasok sa karera ng hudisyal, isinama niya ang buhay pampubliko at pampolitika. Nagulat din tayo sa pagiging mapagpatuloy ni Lot kapag nag-aalok ng matutuluyan sa kaniyang bahay sa mga manlalakbay. Normal lang na kailangan niyang maghugas ng paa, na naglakbay sa maalikabok na kalsadang iyon mula sa kapatagan ng Mamre hanggang sa Sodoma na may mga sandalyas na tipikal noong panahong iyon bilang karagdagan sa kaginhawaan na ipinahiwatig ng kilos na ito. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag at pag-aalok ng mabuting pakikitungo sa mga bisita. Ang pagkilos ng kabaitan na ito ay higit na namumukod tangi kung isasaalang-alang ang konteksto kung saan siya nabuhay, napapaligiran ng katiwalian at perwisyo at nagpapakita kung paano pinanatili ni Lot ang kanyang integridad sa kabila ng imoralidad na nakapaligid sa kanya. Sa una, ang mga manlalakbay, upang hindi maging sanhi ng abala, ay nag-aatubili na tanggapin ang imbitasyon at iminungkahi na magpalipas ng gabi sa mga lansangan o sa plaza. Ngunit si Lot, nabatid ang panganib na kanilang mararanasan dahil sa kapaligiran sa lungsod, ay mapilit na nakiusap sa kanila na magpalipas ng gabi sa kanyang bahay. Tayo na nakakaalam ng mga kalagayan ng ating malalaking lungsod, lalo na sa gabi na may lumalalang krimen at karahasan, ay lalong nagiging sensitibo sa kawalan ng kapanatagan ng mamamayan. Sa maraming lugar sa buong mundo, ang panganib ng paglalakad sa mga lansangan sa hating gabi ay kapansin-pansin at ang mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ay nagiging prioridad para sa mga nakikipagsapalaran sa labas ng tahanan. Sa katulad na paraan, alam ni Lot na ang lungsod ng Sodoma ay hindi ligtas at ayaw niyang maranasan ng mga bisita ang bunga ng laganap na kasamaan na namamayani doon. Kaya naman, ginawa niya ang lahat para protektahan sila. Batid na ang lungsod ay malapit ng humarap sa paghatol ng Diyos. Ipagpatuloy natin ang kwento sa Biblia. Ngunit bago sila humiga, ang mga lalaki ng lungsod, ang mga lalaki ng Sodoma, ang buong bayan na magkakasama, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ay pinalibutan ng bahay at tinawag nila si Lot at sinabi sa kanya, "Nasaan ang mga lalaking pumunta sa iyo ngayong gabi upang makilala namin sila?" Pagkatapos ay lumabas si Lot sa kanila sa pintuan at isinara ang pinto sa likuran niya at sinabi, "Isinasamo ko sa inyo, aking mga kapatid, huwag kang gumawa ng ganoong bagay. Narito, mayroon akong 2 anak na babae na hindi pa nakakakilala ng lalaki." Sa talatang ito, nakikita natin ang isang gawa ng matinding kabuktutan. Ang mga lalaki ng Sodoma na walang kahihiyan ay nagpapakita ng kanilang sarili bilang isang pulutong na nakapalibot sa bahay ni Lot.
na humihiling na ibigay niya ang mga bisita upang sila ay abusuhin ng sexual. Ang salitang alam sa kontekstong ito ay tumutukoy sa isang sexual na gawain na bahagi ng kabigatan ng sitwasyon. Lot, sa desperadong pagtatangka na protektahan ang mga anghel na nasa ilalim ng kanyang bubong, ay nag-alok sa kanyang mga anak na babae sa isang kalunos-lunos na kilos na bagaman hindi natin maintindihan ngayon, ay sumasalamin sa desperasyon ni Lot sa harap ng napipintong panganib. Ngunit sumagot sila, umalis ka roon, at idinagdag nila, ang dayuhang ito ay naparito upang manirahan sa gitna natin at magiging isang hukom. Ngayon mas marami kaming gagawing masama sa iyo kaysa sa kanila, at kanilang ginawa ang malaking karahasan sa lalaking si Lot at lumapit upang sirain ang pinto. Ang sandaling ito ay sumasalamin sa kumpletong pagkabulok ng moral ng lipunan ng Sodoma. Ang pulutong ay hindi lamang tinatanggihan ang alok ni Lot, ngunit marahas ding pinagbantaan siya na nagpapahayag ng kanilang galit na ang isang estranghero ay naninirahan sa gitna nila at nangahas na gumamit ng paghatol. Ang puot kay Lot ay lalong nagiging agresibo hanggang sa puntong sinisikap niyang sirain ang pinto ng kanyang bahay upang kunin ang gusto nila sa pamamagitan ng puwersa. Ang reaksyong ito ay nagpapakita ng malalim na perwisyo at pagtanggi sa katarungan at kaayusan, kung saan ang mga halaga ay binabaligtad at kung ano ang mabuti ay inaatake. Ang mga naninirahan sa Sodoma ay nagpakita ng matinding kabuktutan sa pamamagitan ng pagtatangkang abusuhin ang dalawang bisita na kumilos sa isang kasuklam-suklam at labis na paraan. Ito ay hindi lamang isang gawa ng pagnanasa, ngunit isang malinaw na tanda ng katiwalian sa moral na katangian ng lungsod na iyon. Si Lot nang makita ang paparating na karahasan ay nakiusap sa kanila, isinasamo ko sa inyo mga kapatid, huwag kayong gumawa ng gayong kasamaan. Ito ay isang masakit na problema para kay Lot na alam na ang mga pagpapahalagang pinanghahawakan niya ay ganap na iba sa mga tao ng Sodoma. Habang hinahangad lamang nilang bigyang kasiyahan ang kanilang mga pagnanasa, sinubukan ni Lot sa walang kabuluhan na ipakita sa kanila ang kabuktutan ng kanilang mga aksyon. Mahirap na huwag magtaka na si Lot, sa desperadong pagtatangka na protektahan ng kaniyang mga bisita, ay handang ialay ang kaniyang mga anak na babae sa karamihan. Ang panukalang ito ay mahirap bigyang katwiran at nakakagulat sa sinumang mambabasa. Ang mga lalaki ng Sodoma ay nagpakita ng matinding kasamaan, ngunit hindi gaanong nakagugulat ang pagpayag ni Lot na isakripisyo ang kaniyang mga anak na babae sa gayong kahiyahiyang gawa. Upang mas maunawaan ang kakilakilabot na sitwasyong ito, mahalagang isaalang-alang ang panlipunang dinamika ng panahon. Sa daigdig bago ang Kristiyano, ang mga babae ay nasa mas mababang posisyon, habang ang mga bisita ay nagtamasa ng mas mataas na antas ng paggalang at proteksyon. Sa kontekstong iyon, ang mga bisita ay inaasahang mapoprotektahan sa lahat ng mga gastos kahit na higit sa sariling pamilya. Mahalagang bigyang diin ang mga salita ng mga mananalakay. Ang estranghero ay naparito upang manirahan sa gitna natin at magiging isang hukom. Dito makikita natin na hindi lamang kinukutya ng mga lalaki ng Sodoma si Lot para sa kanyang maliwanag na impluwensyang pampulitika sa lungsod, ngunit inatake ang kanyang autoridad at hayagang hinamon siya. Ang kanilang paghamak kay Lot at sa kanyang pamilya ay kaya nilang nawasak ang lahat kung hindi dahil sa ipamamagitan ng Diyos. Binulag ng mga anghel sa pamamagitan ng kanilang supernatural na kapangyarihan ang di mapigil na mandurumog, at sa ganitong paraan natigil ang pagbabanta laban kay Lot at sa kanyang pamilya. Ang pisikal na pagkabulag na ito ng mga mananalakay ay simbolo rin ng kanilang espiritual na pagkabulag. Bagamat ang kanilang mga mata ay pisikal na nabulag,
ang kanilang puso ay ganap ng tumigas at bulag sa katotohanan at katarungan ng Diyos. Ipagpatuloy natin ang kwento sa Biblia. Sinabi ng mga anghel kay Lot, "Mayroon ka bang iba rito? Ilabas mo ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong mga anak na babae, ang lahat ng mayroon ka sa lungsod mula sa lugar na ito, sapagkat wawasakin natin ang lungsod na ito." Yamang lumakas ang sigaw laban dito sa harap ng Panginoon. Nang marinig ni Lot ang kakilakilabot na balitang ito, ay lumabas, mabilis at nagpunta upang makipag-usap sa kanyang mga manugang na lalaki, ang mga lalaking nakipagtipan sa kanyang mga anak na babae. Binalaan niya sila, "Tumayo, umalis sa dakong ito, sapagkat pupuksain ni Jehova ang lungsod na ito." Gayunpaman, para sa kanyang mga manugang, tila nagbibiro si Lot dahil hindi nila sineseryoso ang kanyang babala. Ang sandaling ito ay nagpapakita kung gaano kahirap para kay Lot na manatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Matapos manirahan ng maraming taon sa Sodoma, kung saan naroon ang kabuktutan at katiwalian pamantayan, ay dumating upang tiisin ang kapaligiran na iyon, maging ang kanilang mga anak na babae na lumaki sa kontekstong iyon ay nakatuon sa mga kabataang may katulad na mga pagpapahalaga. Dahil dito, nang subukan ni Lot na bigyan ng babala ang kanyang magiging mga manugang na lalaki at sabihin sa kanila na tumakas kasama niya, kinutya nila siya. Matagal nang nanirahan si Lot sa Sodoma na umaayon sa kanilang pamumuhay, na tila hindi na siya naiiba sa kanila. Sa makatuwid, ang kanyang malubhang babala ay kinuha ng basta-basta bilang isang biro. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita kung paanong si Lot sa pamamagitan ng pagpili na manirahan sa lungsod na iyon ay lumayo sa kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay. Higit pa rito, maliwanag na hindi siya naging matatag na saksi sa kaniyang pananampalataya, ni hindi niya ipinagtanggol ang kaniyang sariling mga pamantayang Kristiyano. Ito ay isang katotohanan na kinakaharap ng maraming Kristiyano ngayon. Marami ang umaangkop ng husto sa mga pagpapahalaga ng mundo kung kaya't nauwi sa kompromiso ang kanilang mga paniniwalang Kristiyano. Sa halip na ilapit ang iba kay Kristo, ang kanyang buhay ay sumasalamin sa kabaligtaran na inilalayo ang iba sa tunay na ebanghelyo. Ito ay isang paalala kung gaano kahalaga na mapanatili ang isang matatag na pagkakakilanlan sa Diyos, nang hindi sumusuko sa mga panggigipit ng kultura sa paligid natin. At nang magbukang liwayway, hinimok ng mga anghel si Lot na bumangon, na sinasabi, "Bumangon ka, isama mo ang iyong asawa at ang iyong 2 anak na babae na narito, upang hindi ka mapahamak sa kaparusahan ng bayan." Si Lot, na nag-aalangan pa, ay hindi kumilos ng mabilis gaya ng inaasahan sa gayong seryosong sitwasyon. Noon ang mga anghel na kumikilos ng may awa ng Diyos ay hinawakan si Lot sa kamay at ang kanyang asawa at mga anak na babae upang akayin sila palabas ng lungsod at palabas sa panganib. Itinatampok ng banal na interbensyon na ito ang isang bagay na mahalaga. Sa kabila ng kawalan ng determinasyon ni Lot, kumilos ang Diyos ng may biyaya at awa upang iligtas siya. Ang kaligtasan ni Lot at ng kanyang pamilya ay hindi nakasalalay sa kanilang pagiging perpekto, ngunit sa kabutihan at awa ng Diyos. Ito ay isang paalala na, bagamat tayo ay hindi perpekto at kung minsan ay nag-aalinlangan, ang biyaya ng Diyos ay handang tumulong sa atin kung tayo ay kakapit sa Kanya. Masasabi natin na sa kabila ng lahat, si Lot ay talagang pag-aari ng Diyos. Kung mayroon lamang tayong ulat sa aklat ng Genesis, maaaring pagdudahan natin ang kaniyang katayuan sa harap ng Diyos. Gayunman, dahil tinawag siya ni Apostol Pedro na matuwid sa kaniyang 2 liham, makatitiyak tayong naligtas, si Lot. Si Lot ay
Itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya, dahil tulad ni Abraham, pinili niyang sundin ang Diyos at ibahagi sa kanya ang kanyang pagsamba at mga sakripisyo. Sa makatuwid, sa kanyang dakilang awa, iniligtas ng Diyos si Lot at ang kanyang pamilya. Bagamat siya ay naniwala sa salita ng Diyos, hindi natin maaaring baliwalain na ang kanyang sitwasyon sa personal at pamilya ay puno ng mga paghihirap. Si Lot, na nahuli sa mga kaigtingan ng pamumuhay sa isang lungsod na puno ng kasalanan, nag-alinlangan, nagtagal, at nag-alinlangan ng labis, anupat kinailangan siyang pilitin ng mga anghel palabas ng lungsod, at maging sa labas ng lungsod, nang utusan siya ng mga anghel na tumakas at huwag lumingon, hindi maiwasan ni Lot na mag-alinlangan. Nadama niya na ang pagtakas sa bundok ay isang mahirap na gawain at sa halip ay humiling na sumilong sa isang kalapit na maliit na bayan, ang Zoar. Ito ay nagpapakita kung paano sa kabila ng panghihimasok ng Diyos, si Lot ay nagkaroon pa rin ng panloob na pakikibaka at personal na takot na naging dahilan upang siya ay mag-alinlangan. Waring halos hindi maisip na ang isang maliit na lungsod na napakalapit sa Sodoma at Gomora ay maaring makatakas sa masamang impluensya ng malalaking lungsod na iyon. Ang moral na kasamaan ng Sodoma at Gomora ay napakalalim na mahirap isipin na ang isang kalapit na lugar ay hindi nakaranas ng parehong pagkabulok. Sa makatuwid, ang kahilingan ni Lot na sumilong sa Zoar ay hindi ang perpektong solusyon. Gayunpaman, sa kabila ng hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian, ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan na nagpapahintulot sa kanya na pumunta sa maliit na lungsod na iyon. Ang banal na pahintulot na ito ay nagpapakita ng pagtitiis at awa ng Diyos, ngunit ito rin ay naghahayag ng isang mahalagang katotohanan, ang kakulangan ni Lot ng ganap na pagsunod sa mga tagubiling ibinigay. Bagaman nakatakas siya sa pagkawasak ng Sodoma, ang kaniyang kahilingang manatili sa Zoar ay nagpapakita na ang kaniyang espiritual na katapatan ay nakompromiso, hindi pa lubusang. Natapos ni Lot ang paglipad patungo sa kanlungan na ipinahiwatig sa kanya ng Diyos, na nagpapahiwatig na marami pa siyang dapat matutunan. Ang saloobing ito ng hindi lubusang pagsunod sa mga daan ng Diyos ay magpapaharap sa kanya ng mas maraming problema sa hinaharap. Nang dumating si Lot sa Zoar, na nagsimulang sumikat ang araw, nagsimulang matupad ang ipinropesya, ang paghatol ng Diyos sa Sodoma at Gomora. Gaya ng nasabi na, nagpaulan si Jehova ng asupre at apoy mula sa langit, anupat lubusang winasak ang mga lungsod na iyon at ang nakapalibot na kapatagan, kasama ang lahat ng naninirahan doon at ang lahat ng naroon. Ang pagkawasak na ito ay hindi lamang isang pisikal na sakuna, kundi isang malinaw na halimbawa ng banal na paghatol, na ganap at walang awa para sa mga lungsod ng malaking kasamaan. Gayunpaman, sa sandaling nagsimulang isagawa ang paglilitis, may kakaibang nangyari. Ang asawa ni Lot, sa kabila ng mga babala, ay lumingon sa likod at sa sandaling iyon, siya ay naging haligi ng asin. Ang gawaing ito ng pagsuway ay isang simbolo ng kanyang pagkakalakip sa mundo at ang kanyang kawalan ng pananampalataya sa pangako ng Diyos. Ayon sa anghel, hindi darating ang paghuhukom hanggat hindi ligtas si Lot at ang kanyang pamilya sa Zoar, kaya tinitiyak na matutupad ang pangako ng Diyos kay Abraham. Sa sandaling si Lot at ang kanyang pamilya ay dinala sa kaligtasan, ang paghatol ay natapos. Apoy at asupre ay nahulog mula sa langit, at ang mga lungsod ay nawasak. Sa kabila ng awa ng Diyos kay Lot, ang paghatol sa Sodoma at Gomora ay malinaw at pangwakas sa sandaling napatunayan ng Diyos ang kasamaan ng mga lungsod na iyon at nagbigay ng isang matuwid na patotoo sa pamamagitan ng buhay ni Lot. Ngayon, maraming tao ang naniniwala na ang mga sinaunang lungsod
ng Sodoma at Gomora ay matatagpuan sa ilalim ng patay na dagat na magiging isang patutuo sa ganap na pagkawasak at paghatol ng Diyos. Gayunpaman, sa kabila ng heograpikal na katibayan, ang pagkawasak ng mga lungsod na ito ay nananatiling isang nakagigimbal na paalala ng banal na katarungan na hindi lamang nagpaparusa sa kasamaan, kundi nagliligtas din sa mga matuwid. Bago ang pagkawasak nito, ang lugar sa paligid ng Sodoma ay napakaganda at produktibo, anupat inilarawan ito na bilang ang hardin ng Panginoon, isang mataba at luntiang rehiyon, na katulad ng paraiso na mga hardin noon. Gayunpaman, sa kabila ng likas na pribilehiyong ito, nabigo ang kagandahan ng rehiyon na baguhin ang puso ng mga naninirahan dito. Sa kabaligtaran, ang kanilang kasaganaan ay humantong sa kanila sa kapahamakan. Ang kaibahan sa pagitan ng kagandahan at katiwalian ay nakapagpapaalaala sa lungsod ng Yungay sa Peru na bago ang mapangwasak na lindol noong 1970 ay isa ring maunlad at magandang lungsod, ngunit nasalanta ng isang natural na trahedya na nagpakita ng kahinaan ng tila hindi masusugatan. Ang mga tao ng Sodoma at Gomora ay nasaksihan ang kadakilaan ng banal na biyaya at awa higit pa kaysa sa ibang rehiyon noong panahong iyon. Sila ay naingatan mula sa pagkawasak salamat sa pamamagitan ni Abraham na pinili ng Diyos upang mamagitan para sa kanila. Higit pa rito, mayroon silang patutuo ni Melchizedek, ang saserdoteng hari na kumakatawan sa kaugnayan ng Diyos at ng mga tao, at nakita nila ang halimbawa ng pananampalataya at pagsunod ni Abraham. Sila ay biniyayaan ng magagandang pagkakataon at ng malinaw na mga palatandaan ng pangangalaga at proteksyon ng Diyos. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng pagpapakita ng banal na pag-ibig na ito, nagpasya silang tanggihan ang lahat nang inialok sa kanila ng Diyos. Nakita rin natin na lumingon ang asawa ni Lot sa likuran niya at naging haliging asin. Bakit niya ginawa ito? Parang doble ang sagot. Una sa lahat, sa tingin ko ay ayaw niyang umalis sa Sodom dahil mahal niya ito. Oo nga, mahal din niya si Lot, ngunit may mga bagay sa lungsod na iyon na labis niyang ikinabit, material na mga bagay, alaala at buhay na matagal na niyang alam. Ang kanyang katawan ay umalis sa lungsod, ngunit ang kanyang puso ay nanatili doon, nakulong sa buhay na kanyang nakilala. Ang saloobing ito ay isang aral para sa atin, posibleng magkaroon ng hating puso kung saan, bagamat sinasabi nating may kaugnayan tayo sa Diyos, may mga kadahilanan o kalakip na naghihiwalay sa atin mula sa isang tunay na pakikipag-isa sa Kanya. May mga Kristiyano na nasumpungan ang kanilang sarili sa patuloy na pakikibaka na gustong sumunod sa Diyos, ngunit sa parehong oras ay nakulong sa mundo na hindi nila ganap na maiiwan. Bilang resulta, nabigo silang mamuhay ng buong buhay o makamit ang layunin ng Diyos para sa kanila. Ang mga salik na ito na maaring mga pagkakaibigan, mga gawi o kalakip sa ilang material na bagay ay unti-unting nagpapawalang bisa sa ating pananampalataya at sa ating Kristiyanong patutuo. Itinuturo sa atin ng Biblia na nang walang pananampalataya, nang walang palagi ang pakikipag-ugnayan sa Diyos at nang hindi sumusunod sa Kanyang salita, ang ating espiritual na buhay ay mawawala. Hindi mararanasan ng isang hating puso ang kabuuan ng buhay Kristiyano, parang apoy na unti-unting namamatay. Ang pagsuway ay ang hindi maiiwasang resulta ng isang pananampalataya na pinahina ng mga pangako at kalakip ng mundo. Kung paanong hindi napigilan ng asawa ni Lot ang tuksong lumingon sa nakaraan, marami sa atin kapag hindi pa natin lubos na naibibigay ang ating mga puso sa Diyos, patuloy na tumitingin sa nakaraan sa kung ano ang ating iniwan at na humahad lang sa atin na sumulong sa banal, layunin na mayroon siya para sa atin. Pangalawa, isa pang dahilan kung bakit lumingon ang asawa ni Lot ay
dahil hindi siya naniniwala sa Diyos at hindi sineseryoso ang mga tagubiling ibinigay ng Diyos. Hindi sila dapat tumigil o lumingon. Si Lot ay naniwala sa Diyos at sumunod, ngunit ang kanyang asawa ay hindi. Nanatili siya roon, namamatay sa lahat ng mga bagay na hindi niya maalis. Ang kanyang kalakip sa material na mga bagay at buhay sa Sodoma ang nagbunsod sa kanya upang hindi maunawaan ang kabigatan ng sitwasyon. Malinaw ang babala ng Diyos, tumakas ng hindi lumilingon, ngunit hindi niya kayang bitawan ang kanyang nakaraan. Ang pagkilos ng pagsuway na ito ay nagpapakita ng malalim na katotohanan. Maraming beses, ang kasalanan ay nakasalalay sa hindi ganap na paniniwala sa sinasabi ng Diyos sa atin. Ang kawalan ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos ay maaaring maging dahilan upang tayo ay kumapit sa mga bagay na sumisira sa atin nang hindi nalalaman ang kaligtasan na iniaalok sa atin. At si Abraham ay umahon sa kinaumagahan sa dako kung saan siya nakatayo sa harap ng Panginoon at tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng kapatagang yaon. Tumingin siya at narito umuusbong ang usok mula sa lupa na parang usok mula sa isang hurno. Ang larawang ipinakita sa atin ng talatang ito ay makapangyarihan at dramatiko. Si Abraham, mula sa kanyang mataas na punto, ay nagmamasid sa paghatol ng Diyos sa mga lungsod na umabot sa taas ng kabuktutan. Ang usok na tumataas mula sa lupa ay isang malinaw na tanda ng kabuuang pagkawasak ng dating isang maunlad na lungsod. Para kay Abraham, malamang na masakit ang pangitaing ito dahil namamagitan siya para sa lungsod, ngunit hindi nakahanap ng sapat na matuwid na tao upang iligtas ito. Ang sandaling ito ay nagpapaalala sa atin ng kalubhaan ng paghatol ng Diyos sa kasalanan, ngunit pati na rin ng kanyang perpektong katarungan. Minsan, hindi natin lubos na nauunawaan kung bakit nangyayari ang ilang bagay, ngunit dapat tayong magtiwala na kumikilos ang Diyos ayon sa kanyang karunungan at katarungan, kahit na nasaktan tayo sa kanyang mga desisyon. Si Abraham, nang makita ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora, ay napatunayan kung ano ang ipinahayag sa kanya ng Diyos. Ang pangitaing ito ay upang maging isang paalala sa kanya ng kahalagahan ng paggawa ng mga desisyon batay sa pananampalataya at pangako sa mga banal na plano. Bagaman maaaring may pag-aalinlangan siya, pinahintulutan siya ng kaniyang pananampalataya na kilalanin na mananaig ang katarungan ng Diyos kahit na malubha ang paghatol. Hindi tulad ng asawa ni Lot na nadama na nakatali sa nakaraan, si Abraham ay hindi nagdalamhati sa nawala, bagkus ay lubos na nagtiwala sa karunungan at katarungan ng Diyos. Sa ganitong diwa, ang kanyang buhay ay salamin ng isang katapatan na hindi nakalakip sa mundo o sa mga tukso nito, ngunit nanatiling matatag sa mga prinsipyo ng pagsunod sa Diyos. Pinili niyang mamuhay ayon sa banal na kalooban, hindi tulad ng mga naninirahan sa mga lungsod na iyon na dahil sa kanilang kasalanan ay tinanggihan ang lahat ng kabutihan na ibinigay ng Diyos sa kanila. Tiyak, habang pinagmamasdan ni Abraham ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora, naalaala din niya ang pangako ng Diyos na protektahan ang mga matuwid, gaya ng ginawa niya para sa kaniyang pamangkin na si Lot. Tiniyak sa kanya ng Diyos na ililigtas niya ang matuwid mula sa kaparusahan at nailigtas si Lot salamat sa banal na awa. Gayunpaman, hindi na iwasang makita ni Abraham ang kabigatan ng sitwasyon. Ang mga lungsod sa kapatagan ay umabot na sa antas ng katiwalian na ang banal na hustisya ay dapat matupad. Ang kaganapang ito ay magsisilbing paalala sa kanya ng panandalian at mapanirang kalikasan ng mundong kanilang ginagalawan, isang mundo kung saan ang kasamaan at pagkamakasarili ay inuuna kaysa katarungan at habag. Ipinaaalaala sa atin ng kaisipang ito ang mga salita ni Apostol Juan sa kaniyang unang
Liham, Kabanata 2, Talata 20. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig sa mundo at sa mga kasiyahan nito ay maaaring magdulot sa atin na lumayo sa kalooban ng Diyos. At bagamat naging tapat si Abraham, ang mga trahedya ng Sodoma at Gomora ay naging babala para sa mga matuwid na huwag maakit ng mga tukso ng mundo at manatili matatag sa iyong pagsunod sa Diyos. Ang mga bersikulo 32 hanggang 38 ng Genesis Kabanata 19 ay nagpapakita sa atin kung paano sa kabila ng pagkaligtas mula sa pagkawasak ng Sodoma, si Lot ay hindi pa rin nakasumpong ng kapayapaan. Dahil sa takot, tumakas siya mula sa Zoar. Dahil bagaman ito ay isang maliit na lungsod, malamang na hindi ito sapat na ligtas o naiiba sa Sodoma, kung saan ang kabuktutan ay nararamdaman pa rin sa hangin. Si Lot ay sumilong sa mga bundok kasama ang kanyang mga anak na babae na nagbibigay diin sa desperasyon at kawalan ng tiwala na nadama niya sa mga lugar na malapit sa katiwalian. Ang pinakakalunos-lunos na bagay tungkol sa talatang ito ay na sa kanilang paghihiwalay at desperasyon, ang mga anak na babae ni Lot ay gumawa ng isang maling desisyon, gumamit ng isang panghihinayang pagkilos ng pagmamanipula at pang-aabuso, nilasing nila ang kanilang ama at pagkatapos ay natulog sa kanya. Ang resulta ng incest na ito ay ang mga Moabita at ang mga Amonita, 2 taon na sa buong kasaysayan, ay magiging patuloy na mga kaaway ng Israel. Itinuturo sa atin ng kalunos-lunos na episode na ito kung paano maaring humantong sa mga generational na kahihinatnan ang mga maling desisyon, takot at paglayo sa banal na kalooban. Ang mga Moabita at ang mga Amonita mula noon ay magiging isang palaging banta sa mga inapo ni Abraham na nagpapakita ng pagkawasak at ikirot na nabuo kapag ang daan ng Diyos ay tinalikuran. Ang mga desisyon ni Lot ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nawala niya ang lahat ng mayroon siya, ang kanyang material na mga ari-arian, ang kanyang asawa at nauwi sa walang kamalay-malay na pakikilahok sa isang sexual na kahalayan sa kanyang mga anak na babae na nagsilang ng 2 anak na lalaki na sa hinaharap ay magiging mga kaaway ng Israel. Maraming tao ang nabigo upang makita kung ano ang magagawa ng kasalanan sa kanilang buhay. Ngunit ang katotohanan ay ang bawat isa na nagsasagawa ng kasalanan ay magtatapos sa masama, maaga o huli. Kahihinatnan ng mga ito. Ang pinakamagandang bagay ay ang tumakas mula sa makasalanang mundong ito. Mahal na kaibigan, huwag nating hintayin na mawala ang lahat ng mayroon tayo at makita ang ating sarili na sinisira ng kasalanan. Tayo'y makatakas sa oras mula sa kakilakilabot na kahihinatnan nito at walang hanggang kapahamakan. Kung ang mensaheng ito ay naantig sa iyo, huwag kalimutang i-like ito, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa channel para sa higit pang nilalaman na makakatulong sa iyong lumago sa iyong pananampalataya. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o iniisip, iwanan ng mga ito sa mga komento. Gusto kong basahin ang mga ito. Pagpalain ka ng Diyos.